Good day, everyone, especially to our respected instructor, Sir Jason Salvatierra. At this point, after discussing the previous stages of development, we will now proceed to the stage known as middle childhood. Everyone, we would like you to reflect on this question. Why is middle childhood regarded as a crucial stage in a child's overall development? Throughout this presentation, we will address this key question by discussing important aspects related to the middle childhood. With this, we invite you to listen attentively as we guide you throughout this presentation. Middle childhood is defined as the developmental stage between 6 to 12 years of age. It is during this period that children begin to assume expanding roles and responsibilities in their environment. They gradually shift from being primarily dependent on their families to engaging more actively in school activities, peer relationships, and social interactions. This explains why every time we see children with the age range or age gap of 6 to 12 years old, we tend to see or we tend to observe children trying to become independent. Like for instance, a 6-year-old or a 7-year-old kid will try to become independent in certain things like sa pagligo, hindi na nila kailangan or hindi na nila masyadong kinakailangan yung tulong ng kanilang parents when it comes sa mga ganong bagay like pagligo, paggawa ng assignments, pagpunta ng school, pag-ayos ng gamit sa school because they believe that they can do things on their own. And yes, that is true. They can do things on their own by doing things on their own. Exploring things give them the chance to know whether they could or they could not really do a certain thing. That is why this stage coincides with the early elementary years, specifically grades 1 to 3, when children are introduced the structured learning environments that promote academic, emotional, and social growth. And that is indeed accurate. Habang ginagawa ng mga bata with the age 6 to 12 years old, yung mga bagay na akala nila kaya na nila on their own, doon nagbibigyang daan or doon napipave yung way na nag-grow sila on their own, whether it be academically, emotionally, or socially in nature. That is why it is regarded that the middle childhood, kumbaga, it is one of the crucial stages in our lives, especially sa buhay ng isang bata. Kasi diyan nagkakaroon ng changes, ng process when it comes to these stages or these fields. This stage is considered significant because it provides the foundation for independence, identity formation, and the development of skills necessary for later stages of growth. Gaya na lamang ng nabanggit ko kanina, it provides or it gives them the opportunity to be independent. Kasi habang ginagawa ng isang bata ang isang bagay nang hindi tinutulungan ng kahit na sino, doon nagkakaroon ng pagkakataon para ma-discover ng isang bata kung ano yung mga strengths and weaknesses niya. And in the same way, it also provides or paves the way for identity formation. Gaya na lamang ng nasabi ko kanina, hindi na sila masyadong dumedepende sa kanilang mga family. Mas nag-i-engage na sila these days or during this stage sa kanilang mga kaibigan or some other people belong to where they are mostly exposed to, gaya na lamang sa school. That is why diyan nagkakaroon ng chance ang mga bata na makilala kung sino nga ba talaga sila or kung ano yung mga gusto nilang makamit or makamtan habang kasama nila yung mga kapareho lang din nilang mga bata. The next is the development of skills necessary for later stages of growth. Habang ginagawa nila ang mga bagay-bagay, habang they are trying things on their own, doon nila nade-develop yung mga kakayahan na hindi nila alam na kaya pala nilang gawin. Because if you are exposed to a household na lagi kang ini-spoon feed, lahat ng kailangan mo is binibigay sa'yo, you will never learn
what you are capable of kasi hindi mo mismo ginagawa. That is why in this stage, sa middle childhood, nagiging crucial part siya ng overall improvement ng isang bata dahil it paves the way for different things like independence, identity formation, and the development of necessary skills. In this stage, children experience significant growth, not only physically, but also cognitively, socially, and emotionally. And we will explore these key areas, highlighting how they contribute to a child's overall development and why understanding them is essential for parents, educators, and caregivers alike. Let us begin by examining the physical, cognitive, and social emotional characteristics that define middle childhood and how this shape the experiences and learning of children during this crucial period. Good day, everyone, especially Sir Jason Salvatierra. In this point, we proceed in physical development of primary schoolers. So let's talk about the height and weight of the child. So let's start. Height. Gradually steady growth in this phase. The child will grow 2 inches per year, and the weight will increase by 6.5 pounds average per year, and slimmer appearance compared to preschoolers. Factors that indicate how much child will grow or how much changes the body will take the place, like genes, food, climate, exercises, and medical conditions, or disease illness. As this changes, the child bodily becomes stronger and more resilient. Magandang gabi po, Sir Jason. Ako po si Kim Kenneth M. Tamayo po at ang napunta po sa akin na tatalakayin ay ang bones and muscles and motor development. So ang nakalagay po rito ay, this is the best time to teach children of good dietary and exercise habits to help them to boost or have a strong and healthy lives. And nakalagay rin po rito ay nag-i-increase din po ito ng calcium intake. Like halimbawa po, ang mga bata po ay habang tumatanda po sila ay lalong lumalaki or humahaba ang kanilang mga buto na kung saan ay nakakatulong ang calcium na ang mga may calcium na pagkain tulad ng yogurt, keso, at gatas. Nakalagay po rin dito ay childhood years are the peak bones producing years. Bones grow longer and broader. Replacements of primary teeth known as a baby teeth. Large muscle control is at the bigger play over fine motor. Halimbawa, ito ay ang pagsusulat po ng mga bata na kung saan ay natututuhan nila ang mga manual na gawain like paghawak po ng mga magagaan na bagay. Ang halimbawa po nito ay mga lapis, kutsara, at kung ano pa. Meron din po dito na bones and muscle growth are still not complete or avoid strenuous activity. At ang susunod po na paragraph ay, young school-age children are gaining control over the major muscles of their bodies and they like testing their muscles, strength, and skills. They can run, hop, jump, roll, and dance. Dito naman po ay nakalagay po rito na ang mga bata ay pumupunta or ang mga edad na nasa elementarya ay nakakuha sila ng kaalaman sa pakipag-interaction nila sa kanilang kapaligiran na kung saan natutuhan sila na tumakbo, lumukso, mag-ikot-ikot at kung ano pa. Nakalagay rin po dito na they can perform an and bimanual. Ang unimanual po, ito po yung mga paghahawak po na magagaan na bagay. Halimbawa po rito yung sinabi ko kanina na paghawak ng lapis, paghawak ng mga papel, yung mga magagaan po na bagay. At ang bimanual naman po, ito naman po yung mga mabibigat na bagay na kung saan nagbibigay o mas malaki ang energy o force na ginagamit nila dito. Ang halimbawa po dito ay yung mga bola at yung mga bola, tapos yung iba pang mga mabibigat na bagay. Tayo naman po, or
tayo naman po ay tatalakay sa motor development. Meron po tayong mga stages dito ng motor development. Una po rito ay ang balance. Hindi po ba ang balance ay isa sa mahalaga sa ating pamumuhay na kung saan binabalansin nito ang ating mga gawain or upang ang halimbawa po nito ay kung itataas natin ang ating paa ay nagkakaroon po tayo ng meron tayong tinatawag na balance na kung saan ang balance po ay isa sa mahalaga na ating nagawain ng isang bata. Ang susunod naman po ay static balance at ang dynamic balance. Ang static balance naman po, ito ay ang paggalaw ng espasyo o paggalaw na hindi ka gumagalaw Ito po yung ang static balance po, ito ay yung hindi ka gumagalaw sa isang posisyon na kung saan naka-steady ka lang po rito. At ang susunod naman po ay ang dynamic balance. Ito naman po ay ang kakayahan natin na panatilihin ang posisyon sa katawan o paggalaw na hindi ka lang po naka-steady, which is nagmo-move ka po. Nagmo-move ka o gumagalaw ka sa ibang posisyon o sa ibang lugar. Meron din po tayong tinatawag na speed. Ang speed naman po, ito ay ang kakayahan natin na gumalaw ng mabilis. Like pagtakbo, at yun nga, paggalaw natin ng iba pang mabilis na bagay. At ang susunod naman po ay ang agility. Ang agility naman po, isa rin ito na sa mabilis na gawain o isa rin to sa kakayahan natin na mas mabilis pa tayong gumalaw o ito ay mabilis na paggalaw. Ngunit meron din itong madali sa iba't ibang direction. Like ang agility naman po ay may iba pong direction yung pinupuntahan po natin. Ganun po. At ang pinakahuli po ay ang power. Ito naman ay kakayahan natin na gumamit ng lakas upang gumalaw ng mabilis at malakas. At halimbawa rin po dito ay, kunyari, pupunta po tayo sa isang fast food restaurant, hindi po ba? Meron po nakalagay po doon na pull or push, which is, yung push po, ito po yung pagtulak natin sa isang mabigat na bagay. Ang pull naman po ay paghila natin sa isang bagay. Iyon lamang po. Ako po si Kim Kenneth M. Tamayo po. At ang tinalakay ko po ay ang bones and muscles and motor development. Iyon lamang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Leia Agbuya. At bago ko po simulan ang discussion po natin, nais ko lang pong sabihin na yung i-discuss ko po ngayon is wala po or hindi po nasama sa PPT po namin. Pero nasa written report po namin. So, ang i-discuss ko po ngayon is issues affecting physical development. Una na dyan is obesity. Hindi naman po bago sa ating kaalaman na ang obesity ay ang na katabaan. So, obesity, it refers to a medical condition where there is an abnormal accumulation of body fat that can be harmful to health compared to one's height and weight. Di ba po ang normal height ng mga nasa middle childhood ay nasa 42 to 49 sa 6 years old at 54 to 63.5 naman sa 12 years old. At yung weight naman range from 36 to 136 pounds. Nagkakaroon sila ng obesity, 'di ba ang mga bata ngayon puro cellphone. Gusto nila pag nagsa-cellphone sila, may kasama silang pagkain. Ang mga bata ngayon kasi usually gusto nila lagi silang nakahiga, kumakain, kain, tulog, ganun. Syempre, hindi na sila naglalaro sa labas kasi nga puro cellphone na sila. Hindi na sila nakakapag-exercise. Kaya pag may gagawin sila or magbubuhat sila ng mabibigat, madali na silang mapagod o hingalin. Yun po ang obesity. So, next naman is childhood nutrition or yung kanilang pagkain na kinakain. So, childhood nutrition, 'di ba sa panahon ngayon nga, yung mga bata gusto nilang kainin is burger, fries, ayaw na nilang kumain ng mga gulay. For example,
yung pamangkin ko. May pamangkin ako na 7 years old. Pag yung ulam na is gulay or pinakbat, iiyak na yan. Gusto niya kasi is hotdog, skinless, ganon. Kaya pag laging ganon yung kinakain ng bata, nagkakaroon sila ng malnutrition or kulang sa timbang, ganon. So, yun ang childhood nutrition. As yun yung issues na affecting ng physical development ng mga nasa middle childhood. And yung panghuli naman is yung sleep. Sleep in children and teens, sleep also helps support growth and develop. Insufficient sleep not getting the recommended. Ang recommended po na tulog ng mga nasa middle childhood is 9 to 12 hours of sleep per night. Of this age, consequence of poor sleep. Diba po, pag lagi silang puyat, lagi po silang nagsi-cellphone. Ngayon, yung mga bata, diba, lagi na silang nag-ML. So, that is increased risk of obesity. Short sleep duration is associated with higher risk of being overweight or obese. Ang hindi po sapat na tulog ay maaaring magpapahina sa kanilang immune system. Laban sa mga sakit na tulad ng sipon, parang madali na silang tapuan ng sipon, ubo, trangkaso. Yun po yung issues. Yun po yung tatlong issues ang affecting of physical development sa mga middle childhood. Ulitin ko, obesity, childhood nutrition, and sleep. So, naintindihan nyo na po ba? Kung naintindihan na po natin, is dumako na po tayo sa implication to childcare education and parenting. Sabi dito, encourage children to join or enroll in related program tulad ng sports during free time or super time. Hikayatin po natin yung mga kapatid po natin or yung mga pinsan or na makip-join po or makibahagi po sa mga program tulad po ng sports, hindi lang po sa sport kundi sa mga dance, ganon, during their free time para po hindi lang po ang libangan nila is cellphone. May mga iba't iba pa pong silang libangan. Pangalawa, advocate better nutrition in food in school. Sa school po, di ba po meron po silang inaano na yung feeding? Kung hindi po ako nagkakamali, yung feeding po. Meron sa school, kung yung mga malnutrition, di ba po, pinibigyan po nila ng feeding po. And number 3 is balance rigorous physical play and quiet activities in the classroom. Syempre po, sinabi dito na balance. Dapat balance lang po yung paglalaro. Syempre, kung palagi na silang naglalaro sa sa labas ng bahay, ganun, or naglalaro kung saan-saan, syempre dapat balance po. Kasi 'di ba ang sobra is masama, ang kulang ay masama rin. Dapat balance lang po ang physical play nila or physical activity nila. Pang-apat is create exercise plan for children. Dapat po na yung mga nasa middle childhood, dapat habang bata pa po sila is sinasanay na po natin sila na magkaroon po sila ng exercise plan. For example, magsiset po sila ng pagising nila ng umaga, mag-stretch sila, tapos push up, ganon. Sa
sa gagawin po nilang yun, may malaking pagbabago na po sa kanilang physical na katawan or sa kanilang health. Makakatulong din po sa kanilang kalusugan. Pang-last po is maintain daily sleep schedule and consistent bedtime routine. Dapat po yung mga parents is bigyan na nila ng schedule ang mga kanilang anak. Kung for example, pag kumare 7, papayagan pa po nilang mag-cellphone. Tapos 8, ganon, 7:30 is papatulugin na po nila. I mean, gagawa po sila ng sleep schedule and dapat po consistent po dapat po nilang masunod yon or consistent bedtime routine para naman po hindi lang po sa una nila gagawin, kundi dapat consistent nilang gawin yon. So, ayun lang naman ang issues affecting physical development. Operational stage and Piaget, ito ay yugto na kung saan ang bata ang nagsisimulang mag-isip ng lohikal tungkol sa bagay na nakikita sa kapaligiran at mas nauunawaan na nila ang sanhi at bunga ng pangyayari sa paligid. Like for example, kayang ayusin ng bata ang mga bagay na mula pinaka maiksi hanggang sa pinaka mahaba. Yun po ang concrete operational stage. Naman po tayo. Tumutukoy dito ay ang pag-unlad ng isip ng isang bata sa paraan ng memorya. Mas lumalawak yung memorya ng mga bata ngayon sa edad na ito na 9 to 11 years old. Mas nakakapag-isip na sila ng kung ano nga ba ang nangyayari or mas nadadagdagan sila. Like for example, pwede mo nang utusan ng isang bata na 9 years old to 11 years old na kaya mo silang utusan na maglinis ka ng iyong kwarto or di kaya maghugas ka ng pinggan or kamay mo. Ayun po ang cognitive development. Ayan, so pag-usapan naman po natin ang logic, reversibility, and cognitive milestone. So, logic, concrete operational thinkers, according to Piaget, can already make sure of inductive logic. Inductive logic involves thinking from a specific experience to general principle. And deductive logic naman, or beginning with general principle leading to specific events. So, according to Piaget, ang mga bata na under concrete operational stage ay marunong na gumamit ng inductive logic. So, ibig sabihin, they can think from specific experiences to general principle. Halimbawa nito, kapag sila ay nakakahawak ng mainit na gaya ng sa stove, sila ay napapaso. And they conclude na that touching hot stove is dangerous. Pero, nahihirapan pa sila sa deductive logic. Ito naman yung paggamit ng general principle para malaman ang outcome ng isang bagay. For example, they think that all fruits grow on trees and kunwari may mangga. And then they think that ang mangga ba ay tumutubo sa puno, and a child is struggling and might respond, hindi ko alam, at baka sa lupa, or focuses on different possibility without connecting these premises. And next is reversibility. Ayan, reversibility naman, one of the most important developments in this stage is an understanding of reversibility, or awareness that can be reversed. So, reversibility naman is the understanding that actions can be reversed to return something sa original nitong state. So, halimbawa ko dito, yung yellow na
dati, or yung tubig, kapag pinasok siya sa ref or sa refrigerator ay magiging solid siya. And pwedeng bumalik naman ito sa water form niya kapag ito ay nailabas at nainitan. And then, kapag sa arithmetic operation naman, kunwari, may variables tayong 2, 3, and 5. So, kunwari, 2 plus 3 is equals to 5. And kapag babalik ta rin naman natin siya, kapag gagamitan natin siya ng subtraction, kanina ay addition. So, kapag gagamitan natin siya ng subtraction, at gagamitin na pa rin natin yung variables na 2, 3, and 5, magiging 5 minus 3 is equals 2. Kumbaga, dahil sa add and subtract, yung mga variables doon ay ganun pa rin ang kalalabasan. And lastly is cognitive milestone. So, elementary age children encounter developmental milestone. The skills they learn are in sequential manner, meaning they need to understand numbers before they can perform a mathematical equation. By the age 6, most can read words or combination of words. And up until the age of 8, children can learn new skills at a rapid pace. So, ang cognitive milestone naman raw sa mga elementary age na mga bata, ang mga skills na natututunan nila ay sunod-sunod at kailangan nilang maintindihan, kunwari sa math equations. So, ang halimbawa under cognitive milestone ay ang mga bata na alam sabihin at kung saan ang kaliwa at kanilang kanan. Sila rin ay mabilis na matutong magsalita or i-express ang kanilang mga sarili. Sa reading naman, in ages 6, mga ganyan, marami nang marunong bumasa ng mga salita or combination of words. So, for additional logical reasoning, kaya na nilang gumamit ng logic reason sa pagsosolve ng mga problems na konektado sa kanilang karanasan. Next is decentration naman, kaya nilang mag-concentrate sa multiple facets ng isang sitwasyon. At classification, kaya nilang mag-classify ng items or paano sila or ang isang bagay ay related sa isa pang bagay. At naiintindihan ang relasyon ng events at causes. And in summary, they help them understand the world around them and more logical and organized way. So that's the meaning of logic, reversibility, and cognitive milestone. After the three parts of the cognitive development according to Jean Piaget's concrete operational stage na na-discuss ni Sir Ryle kanina na logic, reversibility, and cognitive milestone, we had the last one part of that cognitive development, and that is information processing skills. Several theorists argue that, like the computer, the human mind is a system that can process information through the application of logical rules and strategies. Our mind is like a computer. It focuses on how we encode, stores, and retrieve the information from it. They also believe that the mind receives information, performs operation to change its form and content, stores it, and generates responses from it. Kumbaga, ang isang bata raw ay mas naaalala na niya kung ano nga ba yung mga naganap sa kanya buong mag-araw at sa mga nakaraang taon kaysa sa mga bata na 1 to 3 years old, 'di ba? Mas naaalala na nila kung ano nga ba yung mga kaganapan nila ng buong mag-araw. Okay, the next one is the application to childcare, education, and parenting. These are the suggested things na maaaring gawin ng isang nakakatanda para mag-grow ang cognitive development of a child. First, helping children draw on their strengths and promote growth and their weaknesses. At yung mga pagtuturo ng mga iba't ibang gawain na para sa gayon ay malaman ng isang nakakatanda ang kalakasan at kahinaan ng isang bata.
Ikalawa, planning lessons that cater to multiple intelligence based on instructional objective. Dito naman tinuturuan ang isang bata para sa gayon ay malaman ng isang parent ang katalinuhan na meron ang kanilang mga anak. Encouraging children to read more every day to increase their vocabulary. So, isang parent, ito naman talaga yung gusto nilang maibahagi sa kanilang mga anak at dapat matuto sila na magbasa at madedevelop ang kanilang pagbabasa kung sila ay ating tuturuan. And last, lessening children's screen time and increasing their personal and face-to-face interaction. Dito, hinahayaan ng mga bata na makipaglaro sa ibang bata o sa kanilang mga kaklase para sa gayon ay mabawasan ang kanilang pag-screen time. Even may natututunan naman ng isang bata sa pag-cellphone, pero mas importante pa rin ang face-to-face interaction ng isang bata sa iba pang bata. So ngayon naman po, aking i-discuss ang socio-emotional development in the middle childhood. So, emotional and social development. Ayon kay David Sobel, exploration of the natural world begins in early childhood, flourishes in the middle childhood, and continues in adolescence as a pleasure and a source of strength for a social action. This quote of David Sobel highlights the significance of nature exploration and shaping child's development from early childhood to adolescence and fostering a lifelong connection with the environment. So, during the middle childhood, children make great in terms of their ability to recognize emotion, control their own emotion, and communicate about emotion. By this age, most children have developed their capacity for regulating their own emotions. So, dito, ang mga bata ay nakakaranas ng malaking pag-unlad sa pagkilala ng emosyon, sa pagkontrol sa kanilang sariling emosyon at pakikipag-usap patungkol sa emosyon. So, halimbawa po ng recognize emotion is, halimbawa, may isang bata na naglalaro at dumating ang kanyang kaibigan at kinuha ang kanyang laruan nang hindi nagpapaalam. At kaya ang bata ay nagalit at nagsigaw. So, ang batang iyon ay na-recognize niya na siya ay galit. So, isa rin pong halimbawa sa control their own emotions o pagkontrol sa kanilang sariling emosyon. So, may isang bata na naglalaro sa isang playground at kinuha ng kanyang kalaro ang kanyang laruan at ito'y nagalit at paiyak na. Ngunit ang batang ito ay may kakayahang kontrolin ang kanyang emosyon. Kaya sa halip na siya ay magalit at umiyak, ang ginawa niya na lamang ay huminga ng malalim at tinanong ang kanyang kalaro na kung pwede bang siya naman ang maglaro sa kanyang laruan. So, sa age na ito, karamihan sa mga bata ay nakabuo ng kakayahang mag-regulate o kontrolin ang kanilang sariling emosyon. And they are likely to show more independence from their parents and family. Think more about the future. Mas nakakapag-isip sila patungkol sa hinaharap. Katulad ng sa hinaharap, magiging isa akong doktor or kay engineer or kay sundalo. At they understand more about their place in the world and they pay more attention to friendship. Mas pinagtutuunan nila ng pansin ang pakikipagkaibigan. At sa age na ito is dito
nade-develop ang pakikipag-socialize nila sa ibang tao. At they want to be accepted by their peers. So, gusto nilang tanggapin sila ng kanilang kapwa. Kaya ang kanilang ginagawa is gumagawa sila ng mabuti sa kanilang kapwa para sila'y tanggapin ng kanilang kapwa. And the development theorist Erik Erikson formulated the 8th stage of man's psychological development. Each stage is regarded as a psychological crisis which arises that demands resolution before the next stage could be achieved. So, si Erik Erikson ay gumawa ng 8 stage of man's psychological development. At ang bawat stage dito is regarded as a psychological crisis. So, ano nga ba ang psychological crisis? Ang psychological crisis ay isang mahalagang yugto sa pag-unlad ng isang tao kung saan may hamon o suliranin na kailangang harapin at malutas. So, kailangan nilang malutas ang kinalalagyan nilang stage bago sila makapunta sa panibagong stage. So, preschooler children belong to the 4th stage of Erik Erikson's psychological stage. Children have to resolve the issue of industry and inferiority. So, dito naman po is preschool children belong sila sa 4th stage of Erik Erikson psychological, which is the industry and inferiority. At ang mga batang ito ay kailangan nilang maresolba ang issue ng industry and inferiority. So, paano nga nila ito mariresolba? Ito ay mariresolba nila sa pamamagitan ng ating tulong, sa pagtanggap at pagbigay ng mga gawain na angkop sa kanilang edad at kakayahan, pagsuporta at pag-encourage sa kanila, at pagpapatibay ng tiwala sa sarili. Tulungan natin silang magtiwala sa kanilang sarili at sa kanilang sariling kakayahan. So, good day everyone. I will be discussing the Erik Erikson 4th stage of psychological development. Kung babalikan natin, Erik Erikson has 8 stages of psychological development. But here in middle childhood, yung pang 4th stage lang yung nakapaloob dito, which is yung latency or industry versus inferiority. Industry refers to a child's ability to work hard, solve problems, and take pride in accomplishments, while inferiority arises when they feel incapable or discouraged. For example, yung bata ay sumagot siya sa teacher niya and then yung answer niya is tama. So, mafe-feel niya na industrious siya or competent siya. For ano naman, inferiority is yung answer ng bata is mali and then tinawanan siya ng mga classmates niya, magkakaroon siya ng inferiority. Or parang mawawalan siya ng tiwala sa sarili niya. Like, hindi niya nasagot yung tanong ng tama. Success in this stage leads to confidence and a willingness to take new challenges, while repeated failure or criticism can result self-doubt and lack of motivation. So, sa understanding the self, middle childhood is self-concept because yung bata, alam niya na yung sarili niya, kilala niya na ito. Alam niya na yung gusto niyang gawin, yung may goals na siya, and alam niya na yung goals niya. In the transition from pre-elementary to primary school, children tend to become increasingly self-confident and able to cope well with social interaction. So, dito sa stage na to, sa middle childhood, yung isang bata, tumataas na yung confident niya sa sarili niya. And then, kaya ng makipag-interact sa ibang tao or makipag-socialize. So, next, they are also aware of the needs and desires of others.
Next, fairness and equality is important to them. Kasi dito sa stage na to is yung mga bata gusto nila ng fair treatment sa kanila. So last, characteristics like loyalty and reliability are being considered, as well as responsibility and kindness. So, dyan nagtatapos ang aking discussion. Maraming salamat po. Ang last na i-discuss natin sa oras na ito ay patungkol sa implication to childcare, education, and parenting, kung paano nga ba o ano nga ba yung mga dapat gawin ng mas nakakatanda sa isang bata upang mapalago ang kanyang socio-emotional development. Understanding of their child's socio-emotional strengths and weaknesses by observing the child's behavior at home. I-observe ng isang parent, kapatid o mas nakakatanda sa isang bata ang kanilang mga anak, kapatid o ang bata na iyon para sa gayon ay malaman nila kung ano nga ba yung kalakasan at kahinaan ng batang iyon at kung ano nga ba yung mga gusto at ayaw niyang gawin. Ikalawa, work collaboratively with the child's parents and healthcare provider to expand one's insight on the child development. Dito naman, talaga naman na dapat ang isang parent talaga ang mag-aalaga sa isang bata para sa gayon ay ma-expand lalo ang kaalaman ng isang bata. Ikatlo, at last, provide a supportive setting where children have opportunities to practice emotional regulation and social skills with peers. Ito naman, nagbibigay ng support ang isang parent para sa gayon ay ma-boost ang confidence ng isang bata at mapalago ang kanyang social skills. For example na lang is hayaan nilang makipaglaro ang kanilang mga anak sa iba pang bata sa eskwelahan man o sa kanilang bahay. Yun lamang po. Maraming salamat.